Ayan, isang magandang araw po sa inyong lahat mga bossing. And ayan, for today's video, magbibigay ako ng love advice para sa ating mga girl lalo, sa mga kababaihan. Gusto pa rin na hinahabol-habol at binibigyan ng attention ng kanilang mga jowa or kahit asawa pa man yan. Kasi tayong mga babae, di ba, napaka-needy natin pagdating sa attention, love, and care ng ating mga partner, ng ating mga asawa, di ba? Kahit matagal na tayong magkarelasyon or matagal na mag-asawa, hinahanap-hanap pa rin natin yung sweetness or yung pagiging caring ng ating mga partner, di ba? Kasi kapag nawawala yun, parang feeling natin hindi na tayo mahal. Ayan, ang pinaka number one na reason kung bakit hinahabol tayo ng ating mga partner, ng ating boyfriend, ng isang lalaki or ating asawa is syempre, kailangan natin yung self-love, di ba? Kasi pag mahal natin yung sarili natin, alam natin yung value natin. Habulin talaga tayo ng isang tao, ng isang lalaki, di ba? Yung tipong maganda ka na nga, pero lalo mo pang pinapaganda yung sarili mo, inaayos yung sarili mo, nagpapasexy ka, binibigyan mo ng time yung sarili mo para mag-self-improve. Ayan. Yan yung mga taong habulin ng mga lalaki. Yan yung mga uri ng babae na hinahabol-habol ng mga lalaki. Ayan. Kasi, once na nakita nila na nagpapaganda ka, nag-aayos ka, and nagkakaroon ka ng self-improvement, matatakot sila Kasi, nagkakaroon ng chance na iniisip nila na baka may mahumaling sa iyong iba and yung attention mo is mapunta sa iba, 'di ba? Tama naman yung ganon. And yan yung gusto nating gawin yung mabaliw sila sa kakaisip ng ganon, 'di ba? And kapag nakikita nila na gumaganda tayo, nagiging okay yung buhay natin, hindi lang sa physical kundi sa lahat ng anggulo ng buhay na inaayos natin, like nagkakaroon tayo ng magandang trabaho and yung career natin, yung career path na tinatahak natin is maganda, talagang hahabulin nila tayo. Hindi yung babae ka na parang wala lang pakialam sa mundo, walang pakialam sa sarili, and lalong walang pakialam, walang pangarap sa buhay. Hindi ka talaga habulin kasi hindi ka magiging kawalan, wala kang value di ba? And pangalawa, syempre, isa sa pinakaayaw kasi ng mga lalaki is yung hinihigpitan sila, yung kinokontrol mo sila. Huwag mo silang kontrolin. Ayan. Huwag nating kontrolin ang ating mga partner. Give him a space para sa sarili nila. Kasi may mga kanya-kanya rin tayong buhay. Kahit asawa na natin yan, hindi natin hawak ang buhay nila, di ba? So, ayun, bigyan natin sila ng space para sa sarili nila. And, syempre, sa mga bagay-bagay na gusto rin nilang gawin. Huwag natin silang kontrolin kasi masasakal yan Magkakaroon ng tendency na pag-aawayan nyo yan. Di ba? Kahit naman sinong tao ayaw nang nasasakal. And kapag may space ang isang tao from their partners, di ba, mas lalong okay. Basta, alam nyo yung limitasyon nyo kapag lumalabas kayo with your friends. Ayan. Huwag kayong gagawa ng kalokohan na masisira ang tiwala nila. Di ba? Ayan. Huwag nating sakalin ang ating mga karelasyon. Di ba? Kasi, pag nasakal yan, kakawala yan. And, kapag nahanap nila sa iba yung kasiyahan na gusto nila, magiging kawawa tayo. And number 3, ayan. Wag na wag kayong maghahabol. Ayan, ang number 1 na turn off sa isang lalaki. Yung lagi kayong naghahabol sa kanya. Kasi unang-una, yung lalaki, mga challenger yan Mga challenger sila. Kailangan, pinapahirapan nyo sila sa lahat ng bagay, di ba? Hindi yung away na nga kayo, nag-cheat na siya, nagkaroon na ng problema yung relasyon nyo, nagkalamat na. Ang bilis mong mag-move on, ang bilis mong magpatawad kapag humihingi siya ng tawag. Huwag ganon. Siya na nga yung nag-cheat, ikaw pa yung naghahabol, ikaw pa yung nagsusorry, ikaw pa yung umiiyak, ikaw pa yung nagmamakaawa na mag-stay siya. No! That's a big no! Hindi ka bibigyan ng value ng isang lalaki kapag ganyan ka kasi ang tingin niya sa'yo basura lang. Di ba? Ang tingin ng isang lalaki sa babaeng naghahabol ay basura kaya uulit-ulitin niya yung mga pagkakamaling ginawa niya before. Kaya kung ako sa'yo, iwasan mong maghabol. Kung gumawa siya ng kalokohan, bigyan mo ng leksyon. Iwanan mo, di ba? And kapag nakita mo na nagbago naman and you think na hindi niya na uulitin,
Give them a chance, di ba? Di ba? Ganun lang yun. Wag na wag kayong maghahabol, wag na wag kayong luluhod sa lalaki. Napakaraming lalaki, bakit ka magluluhod sa lalaking cheater and wala nang pakialam and hindi binavalue or nire-respeto ang isang katulad mo. And ayan, isa pa sa ayaw ng mga lalaki is yung pagiging needy. Number 4, wag na wag kang maging needy. Kasi nagkakaroon ng tendency na magsawa siya sa'yo. Dahil lagi ka na lang nagchat-chat, lagi kang nagtitext, tumatawag, lagi na lang oras-oras binabantayan mo yung chat niya, di ba? And pinapakita mo na sobrang kailangan mo siya and hindi mo kayang mabuhay na wala siya. Ayan. Di ba? Yan yung ayaw ng mga lalaki. Kung sa tingin nyo, binavalue ng mga lalaki, yung mga needing babae, hindi po yan totoo. Yes, siguro sa mga unang pagkakataon, sa unang mga chances na naging kayo, gustong-gusto talaga yan. Pero, nagsasawa din yan. Ang mga lalaki kasi, sobrang challenger niyan. Ayaw nila ng mga ganyang klase ng babae. Kahit sobrang sweet mo, tapos chat ka ng chat sa kanya, nagkakaroon ng tendency na magsawa yan sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, wag kang masyadong needy. Kapag nag-chat siya, replyan mo after 4 hours, 5 hours, hindi yung kakachat niya lang magre-reply ka kaagad. Ayan. Napaka turn off niyan sa lalaki. Kung sa tingin nyo, kapag pinapakita nyo na mahal nyo ang isang lalaki is binavalue niya yon. Hindi. Kasi ang feeling niya is hindi ka mabubuhay na wala siya. So, kaya niyang gawin lahat ng makakasakit sa iyo kasi alam niya na hindi ka mabubuhay na wala siya sa buhay mo. Ganun yung mga lalaki. Kaya kung ako sa inyo, gawin niyo yung 4 na tips na yan. Mag-self-love kayo. Ayan, give him a space. And ayun, huwag kang maghahabol. And syempre, huwag needy. Kasi yan ang tendency kung bakit nagkakaroon ng pagkakasawa ang lalaki sa atin. Diba? Kasi masyado tayong clingy sa kanila. And ayan, that's all for today's video. Sana may natutunan kayo and bye-bye. God bless and mag-ingat po ang lahat and uminom ng maraming tubig.